Ayan, Ito hong ginawa hong pagkakaso Oo. ng CIDG mga kabrigada. Criminal Investigation and Detection Group. Laban ho yan kay dating Pangulong Rodrigo Ayan Duterte. Ito nga ho may kinalaman dun sa Oo. kanyang kill remarks. So, yung mga Sa senador, mga senador. At kaugnay ho niyan, makakasama ho natin ngayong umaga mga kabrigada, ang hepe, ang direktor ho mga kabrigada ng CIDG, si Major General Nicolas Torred III. Magandang umaga po, General. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Haji. Good morning po. General. Opo. Hello? General, good morning. Ay. Tira! Brigada! Yun, so inaayos lang ulit natin yung linya natin mga kabrigada. Kasi ito hong ginawa hong inciting to sedition complaint ng CIDG, yan po inihain kahapon sa DOJ dahil nga po dun sa mga kill remarks daw ni dating Pangulong Duterte laban po dun sa mga senador. Kaya nga eh. Di ba matatandaan natin, partner, nagkaroon na ng paglilinaw si Senator Bato de la Rosa at syempre yung ibang mga kaalyansa. Kaalyado ng Duterte. Kaalyansa, iba pa lang connotation ng kaalyansa. Kaalyado ni dating Pangulong Duterte na ito'y joke lang daw eh. Naku, hanggang saan kaya ang limitasyon ng joke? Kaya nga, di ba? Tingnan na, alamin natin. Okay na ulit. Ito si General Torre. Good morning po. Good morning, sir. At good morning sa inyo mga tagapakinig. Opo. Unang-una po, General, pwede ho ba makahingi ng konting detalye pa? Pagpapaliwanag dito nga po sa ginawa ho natin na pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-file kami ng unlawful utterances laban sa kanya based on Article 154 ng Revised Penal Code at inciting to sedition. Okay. And ano ho yung konteksto ika nga papaano ho kayo na kapag desisyon na magsampa ng reklamo laban sa dating Pangulo, General? Alam niyo, yung Article 154 penalizes ng mga iba-ibang mga unlawful utterances. Gaya halimbawa na pagja-justify, pag-glorify ng mga bagay-bagay na hindi ayon sa batas. So illegal, i-justify mo pa at i-encourage mo pa ang ibang mga tao na gawin yon at ginagawa na ng katatawanan ng lahat. So I am taking them on their word at tingnan natin kung ano ang kanilang magiging sagot diyan. Kasi kaya marami pa rin kasi sa kanilang mga blind supporters ang may mga na-normalize na lang yung mga ganong pananalita. Under normal circumstances, gawin mo sa ibang bansa yan, sa mga civilized societies, hindi yan tatanggapin at ikaw ay ikokondam at ibablast. Hindi yan pwedeng biro-biro na lang. Ginawa nila ng 6 years na biro-biro ang lahat. Anong nangyari ngayon sa ating minana? Ganun pa rin, problemang malaki. Masakit ang ulo natin. At ayun, tayo ang nagsasuffer sa mga birong hindi naman dapat ginagawang biro. So sa Makatwid, General, kahit sabihin ho ng iba na joke lang yung sinabi ng dating Pangulo, dahil siya ay sabihin na natin na very influential na maaari hong makapagdulot o maaari hong makaengganyo ng ibang tao na gawin yung kanyang biro, yun yung ikinakatakot ho natin. Alam nyo, hindi naman bago ang kanyang mga ginawang yan. At may pruweba na, di ba? Sa kanyang inaugural speech, ano sabi niya? Patatabay niya ang isda sa Manila Bay, maraming mamamatay. At yun nga nangyari. Pero ngayon, pag inimbestigahan na sa Kongreso, tatanungin kung meron ng order, hindi na ngayon maamin. Joke only na lang lahat at wala na. Denial up to the last moment na. Kaya hindi tama dahil meron na talagang record ang si Duterte na magsasabi ng ganito ngayon, bukas babawiin at sabihin na lang na joke. Ngayon, paano ngayon yan kung bigla na lang? May isang sineryoso, hindi lang isa o grupo ng kanyang mga supporters na seryosohin siya at may namatay nga o may nasaktan nga ng mga senador at may nangyaring pagsabog sa isang critical infrastructure natin, paano na? Di sakit na naman ang ulo ng lahat at bagsak na naman ang ekonomiya natin. Ano naman ang mangyayari sa bansa natin? Titingnan naman tayo ng ibang bansa na para bang
nobody will be taking us seriously pag ganyan ang ating magiging polisiya. Opo, hingan ko lang po kayo na reaksyon, General, dito po sa naging sagot ni Attorney Sal Panelo sa inyo kahapon. Sabi niya ho kasi, ito raw po makakaso raw huli niyo na final, parang pointless daw ho, wala namang kulang naman sa legal basis, at maigi pa raw ho yung mga senador na merong humor at common sense. Parang kayo raw ho, parang hindi raw ho talaga kayo mabiro, General. Opinion ni Sal Panelo yan. Nagkaroon na siya ng chance ng napakahabang panahon, ng panahon ni Duterte, na ayusin ang sistema ng hustisya sa bansa natin. Sa ngayon nga, hindi nga nila maamin kung ano ang kanilang ginawa doon sa administrasyon nila. So, opinion ni Sal Panelo yan. Siya ay nakarapatan maghayag niyan. Ako ay nagpapasalamat sa kanya at pinakita niya sa atin na tayo ignorante at kinukongratulate ko siya na sinasabi niya na alam niya ang lahat. Pero, di ba? He is calling me the Tower of Ignorance. So, I appreciate him for pointing that out and I want to congratulate him for knowing everything. Ang hindi niya lang yata nalaman na pagkatapos ng presidency ni Digong, pagkatapos ng kanilang termino, at sila imbestigahan na, para silang mga daga na nagtatago sa lungga. Ganon. Lumabas sila at pagkatapos sabihin nila na kung ano ang kanilang ginawa, panindigan nila ang kanilang mga pinagyabang noon na magpapakulong sila ng sarili nila pag may nangyari. At ang kanilang mga pangako na sagot nila ang lahat, panindigan nila ngayon. Ito na ang panahon. Ipakita nila matapang sila. Pumasok sila sa kulungan at i-save nila yung lahat ng mga sumunod sa kanila noon. Oo. Generally, follow up ko lang dun sa yung kumbaga pang-iengganyo ng sa isang biro. Kasi 'di ba parang ano ito may mga nagsasabi na maikukumpara daw ito sa isang bomb joke sa airport halimbawa na kapag ikaw ay nag-bomb joke, talagang arestuhin ka agad, 'di ba? Dahil kumbaga magdudulot ng panic 'yun Doon sa isang proclamation rally kasi, narinig ko ho, General, sabi nung pagka-biro ng dating Pangulo na tayo na lang natin yung mga senador para makaupo tayo. May mga sumigaw ng patayin. Narinig ko yun Kaya nga yan kasing nangyari na yung pag-normalize ng mga ganyang bagay-bagay. Pero sa community ng mga matitinong bansa sa buong mundo, may mga jokes na talagang ginawan ng specific na batas na pinipenalize. At isa na nga dyan yung bomb joke sa airport sapagkat yan ay isa napakaseryosong bagay. Sa atin lang naman na ninormalize yan Kaya ngayon, bagong Pilipinas na, ibalik natin sa katinuan, ibalik natin ang decency sa bansang ito. Hindi pwedeng ang lahat na lang ay dinadaan sa pagbabarako at lahat na lang ay dinadaan sa salitang kanto ba? Yun, it's not being educated. It's not being civil. Kasi maganda lang yan ganyan habang hindi ka tinatamaan. Ngayon, yung mga nagsisisigaw na yan, pag tinamaan na sila, sa kanila ma-realize na, tama nga pala yung sinasabi ng iba ng marami na sumunod tayo sa batas. Kasi pag hindi dinala natin sa labas ng batas ang mga bagay-bagay na ginawa natin, darating ang panahon. Gaya ngayon, tinatanong sa ating Kongreso, hindi na maamin yung kanilang mga pinagbabarako noon, hindi na pwedeng tindigan, hindi na pwedeng tayuan, at hindi na pwedeng aminin sapagat alam nila right at the very start, may illegal, may masama at may hindi tama. Oo. Okay. Sige. Masingit ko lang, General. Meron na ho ba kayong mga nakausap na senador? Kasi alam naman ho natin, sila yung mga pinagbantaan. Ikaw ba meron na ho ba nakipag-coordinate po sa inyo ng mga senators na tutulong dito po sa inyo pong reklamo o wala pa ho lumalapit po sa inyo, General? Ang kaso naman na isinampa namin ngayon ay unlawful utterances at inciting sedition. Hindi kailangan ang participation ng mga taong pinagbantaan o yung mga perceived na mga direct na threaten doon sa mga utterances na yun. Yung mere fact na may utterances at may ebidensya tayo na ngayon naman is sa age ng social media, may record yan, andyan sa internet, alam ng lahat, hindi na namin kailangan na makipag-ugnayan sa kanila. Pero of course, kung makipag-ugnayan ang mga senador at sila ay
magsasabi na mag-cooperate sa pagsasampa ng kaso, well, they're most welcome to come to CIDG. Okay. Ano naman ho ang mga sasabihin ninyo, General, sa mga maaring magsabi na baka ito parte lang ika nga ng pamumulitika dahil alam naman na mag-eleksyon tapos yung kanilang yung anak ho ng dating pangulo ay kumbaga haharap sa impeachment trial. Ako, hindi po ako kumakandidato at hindi po ako kandidato kailanman. Gusto ko na mag-retire at pagkatapos ay mamuhay ng tahimik, magtatago po ako at hindi na ho nyo ako makikita at may interview dahil ako gusto kong tahimik na buhay na muna at more than 30 years ko lang ginagawa ito. Ayun, okay. O siya. Sige, medyo talon naman po ko ng konting topic, General. Kahapon din ho, nag-file din ho tayo ng patong-patong naman na kaso. Laban naman po sa kapatid ni dating Congressman Henry Teves. Ito pong si dating Governor Pride Henry Teves. Pwede ho ba kami makahingi rin ho ng paliwanag bakit po natin pinapasama na ito pong si Governor Teves doon naman po sa kaso po sa Digamos Silay po? Meron po tayong mga na-uncover na mga bagong ebidensya at bagong witness na nagli-link sa kanila sa murder and conspiracy to commit murder. 10 po sila actually na mga tao na sinampahan ng panibagong kaso kahapon. Okay. Ano na ho bang status ni ngayon? Ni Governor Teves? Nasaan na ba siya? Oo. I don't want to jump the gun on that. Medyo i-reserve po na muna ang sagot yan hanggang sa magkaroon tayo ng malinaw na direksyon sa ating pag nagkawarant na para mabilis ang ating magiging galaw at para hindi maulit yung pagtakas ng kanyang kapatid. Okay. Sige po. With that, General, maraming salamat po sa inyo pong oras na binigay ho sa amin ngayong umaga at congratulations po pala sa inyo pong promotion, General. Ingat po. Salamat po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po, sir. Maraming salamat sa inyo mga tagapakinig. Thank you po. Nakasentro sa mga sinasabi ninyo, sa mga sinasabi nila. Tila Brigada! Tila Brigada! Tila Brigada! So yun pala. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cell Salabat, ginhawa ng bawat nangangarap.